Hello. Hello. Shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree that's planted by the one. I shall not be moved. When my cross is heavy, I shall not be moved. When my cross is heavy, I shall not be moved, just like a tree that's planted by the water. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree that planted by the water. I shall not be moved. The church of Christ marching, I shall not be moved. As his Lord is marching, I shall not be moved, just like a tree that planted by the water. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree that planted by the water. I fly away. Lahat na ito kayo. Awitin po natin sa first stanza. Some bright morning when the sun is over, I fly away to a home on the celestial shore. I fly away. I fly away, oh glory. I fly away. When I die, hallelujah, by and by, I fly away. When the shadows of this life are gone, I fly away. Like a bird from the streets gone, I fly away. I fly away, oh glory, I fly away. And I die, hallelujah, by and by, I fly away. Oh, how glad and happy when we win, I fly away. No more cold,
manatili po tayo nakatayo at nandiyan po po si Sir Daniel na edit sa ating prayer. Tayo po yung mukha na natin. Ang naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito sa muling pagkakataon kami po ay nagsama-sama o Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng mga anak po Panginoon. At sa ngayong umaga Panginoon, malapit po kami sa iyo, sama-sama po kami humingi ng patawad sa aming mga nagagawang kasalanan. Panginoon, ikaw po ang maglinis ng aming puso't isipan. At ihanda mo po ito ngayong umaga, Panginoon, upang maging malinis kami at walang anuman nakakahadlang na kami ay makakapakinig ng iyong mga mensahe at mga salita. Salamat po sa 10 linggo na nakalipas, O Lord, na muli naming nakita ang pagkilos mo sa aming buhay. Ganun din po ay hindi mo inadya na kami ay mapahamak, Panginoon, at nandun po, Lord, ang provision mo sa aming buhay, ang aming mga needs, Panginoon, inatugunan, at napaglampasan namin ang anumang pagsubok sa aming buhay, O Lord. Salamat po sa mga kapatiran at ganoon din po sa aming pastor na pinadala mo dito, O Lord, at na siyang nag-lead sa amin sa gawa nito. Maraming salamat sa buhay niya, ganoon din ang kanya. May bahay ang kanyang buong pamilya, O Lord. Pag-iingat mo sa kanila, sa kanilang travel, ganoon din po, Panginoon, pag-provide ng kanilang mga needs, O Lord, at ang pagbibigay ng lakas ng loob at ganoon din po, Panginoon, ng spiritual strength and growth sa kanila. At salamat sa buhay nila, ganoon din po si yung mga kapatiran na wala sa aming piling, Panginoon, at nasan man po sila naroroon ngayong umaga, Panginoon, patuloy na maramdaman nila ang conviction sa kanilang puso, ang kasiyahan, O Lord, ng pagdalok, pag-iisa at pagsamba sa iyo sa araw ng mundo. Salamat po, Panginoon, at dinadalangin namin, nilalapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na may nararamdaman, O Lord. Ito po ang magpagaling sa kanila, puno po ang kanilang puso, O Lord, upang sila ay makaramdam ng tunay na kagalingan mula sa iyo. Ganun din po, Panginoon, ang aming mga gawain na nalalapit, particularly po, Lord, ang aming mission anniversary, O Lord. Nilalapit po namin sa iyo ang gawain ito at hinihiling po namin na ito po ang humipo sa puso ng bawat isa upang sa ganun po ay magampanan namin ang aming tungkulin bilang miyembro ng mission na ito, Panginoon. Ganun din po ay provide sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat isa ay tulungan mo po kami ma-provide ang mga financial needs at ano pang mga kakailanganin para sa gawain ito. Ganun din po ngayong umaga sa pagpapasimula po ng aming gawain, Lord. Hiling po namin na ikaw po ang tumilos sa puso at isipan ng bawat isa. Ang mensahe po na aming marihilig, O Lord, muli ay maging blessing po ito sa amin. At gamitin po ang aming pastor upang maipahayag, Panginoon, ng iyong mga salita at ganoon din po ay mangusap sa amin ang mga mensahe ito. Kung sa ganoon, O Lord, ay hindi po kami mawala sa iyo, sa iyong gawain. At ganoon din po ay patuloy na lukuban kami ng iyong banal na Espiritu ngayong umaga, O Lord. Kung sa ganoon, anong magawa ng kaaway ay hindi magwagi kundi, Panginoon, na ituon namin ang aming puso at isip sa pakikinig at ganoon din po sa maramdaman namin ang iyong presensya. Salamat po, Panginoon. Ikaw na po bahala sa bawat isa at piniklaim namin, O Lord, ang katagumpayan na gawain dito ngayong umaga sa pangalan ni Jesus na ito ang tagapagligtas. Amen. Okay, so pwede na po kayong maupo. Salamat po sa bawat isa. Nandito ngayon. Okay, so good morning po. At yung mga bata po natin ay please pumunta na po kayo sa inyong tagapagturo. Kulang saglit yung ano.
Tayo mag-connect ng aking ano. Okay, so yun. Ayaw mag-connect ng aking ano dito. Ano lang po natin yung connection. Yung assist, kailangan mo ba ng assistant? Ayun naman yan ah. Ayun na mag-connect. Wait lang po ah. Ayusin lang natin to, ayaw. Okay, so good morning po. At habang try po natin ay connect sa ating pong mini projector ay mahal po ay mag-uumpisa na para hindi po tayo mag-hold sa oras. At ang topic po natin sa umaga pong ito ay patungkol po sa popularity. Ano po? At pag sinabi natin popularity ay sa ibang salita kasikatan. Ano? Sino ba sa atin bilang mga Kristiyano ang ayaw maging sikat? Sino ba sa atin dito na gusto natin sa buhay natin ay tayo yung napapansin, tayo yung nakikita? At so, importante na bilang mga lingkod ng Diyos, ano po, ay makita po natin na hindi yun yung ating pong gustong mangyari sa buhay po natin. Ano? Ito maganda maging sikat, sabi ng marami, maganda na kilala ka, madaming mas nakakakilala sa'yo, sikat ka, madaming mga gusto ng mga tao para sa'yo, pero bilang mga Kristiyano, ano po, ay isang bagay na gusto po na ingatan sa buhay po natin, yung makilala tayo dahil sa mga ginagawa natin sa mundo. Hindi dahil nakikilala tayo dahil sa ginagawa po natin para sa Panginoon. So, nais ko po na buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 1 hanggang 3. Romans chapter 12 verse 1 hanggang 3. Ang sabi niya po dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Next, for I say, through the grace given unto me, to every man is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. So, ibig sabihin, nasa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip ng kanyang sarili na mas matayog. Ano? Na totoong matayog kaysa sa nararapat. So, ibig sabihin, nasa buhay po natin, ano man ang ginagawa natin para sa ating sarili or para sa ating buhay,
ay dapat unang-una nabigyan ng kaluguran, nabigyan ng mas importansya, makita yung kahalagahan ay ang Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? Kasi kung titingnan po natin, kung tutuusin po natin, ang tao talagang gusto na kilalanin siya. Okay? Gusto ng tao na makita kung ano yung galing niya. Yes, kung titingnan natin, hindi ko po sinasabi na bawal na tingnan ka, i-praise ka, ma-appreciate yung mga gawa mo. But listen, Christian, ano po, dalawa kasi ang ating pag-aaralan ngayon. So, sa ating pong service, laging merong part 1 at part 2 yung ating pong lesson. So, ngayong umaga po ito, popularity. Ano? Popularity in the world, and then popularity in the Lord. So, unang-una na gusto ko pong pag-aralan sa ating pong Sunday School is patungkol po sa popularity in the Lord, in the world. Ano po? Yung bang popular ka sa mundong ito. Amen? Maraming mga tao na sikat, especially sa panahon po natin ngayon na nauso na po ang mga social medias. may mga vloggers na kilala po natin, tama? At alam ko, iba sa atin, especially sa mga young people, may mga follower, naging follower na kayo, naging fans na kayo, ano? Ng maraming mga sikat na mga vloggers or mga artista na kung saan, yun yung minsan iniidolo po natin. Na kung minsan yun yung tinitignan po natin. Na kung minsan yun yung nagiging sikat sa atin. Ano po? Kaya siyempre dahil iniidolo mo, kung ano yung forma niya, yun din yung forma mo. Kung ano yung suot niya, yun din yung suot mo. Tama po ba? Kaya kung yung gusto mo yung sinusundan mo dahil follower mo nga, gusto mo gayon din, gagayahin mo din. Sa atin, dahil gusto natin magkaroon ng madaming mga humahanga sa atin, gusto natin na yung mga humahanga sa atin, ganun din sila. So kapatid, inuulit ko, hindi po masama na maging popular ka sa ibang mga bagay. Pero babalansihin po natin na sa umaga pong ito, nagiging problema kasi yung pagiging popular na tao. Okay? So, isa pa na makikita po natin sa Psalms 37 verse 1 to 4. Ano po, sayang, ayaw magkunig eh. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like a grass, sabi niya, and wither as the grain herbs. Ano pa sabi niya dito? Sa Tagalog, huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan. Ni maglihi ka man sa kanila ng nagsisigawa ng kalikuan. Sapagkat sila'y madaling puputulin gaya ng damo at matutuyong gaya ng sariwang damo. Kaya titignan natin, pag masama kang tao, madali ka palang mamatay. Paano yung kasabihan na sinasabi ng marami? Pastor, di ba may mga kasabihan tayo na ang masamang damo mahirap mamatay? Yun yung pumapasok sa atin eh. But listen, kung titignan po natin at atin pong ibabalanse yung ating pong buhay, yes, may point. Pero sinasabi po ng Bible, sabi niya, for they shall soon be cut down like a grass. Siyempre, di ba, no, at dati makitang ruot, tagbatong nga dagos, tigbasong nga dagos, kasi madim kayat. So, ganun ang buhay. Pero, tandaan po natin na ang sabi niya po dito, for I say through the grace given unto me, sapagkat sinasabi ko, verse 3 pala, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti.
Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. At anong sabi niya, verse 4? Magpakaligaya ka, delight thyself also in the Lord. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. You see, tandaan po natin na sa mundo, pag popular ka, nandun yung happiness. Siyempre, proud ka. Sikat ako. Madami akong mga followers, Brad. Madaming nakakakilala sa akin. But listen, ano po? Ang sabi po dito sa verse 4, verse 3, trust in the Lord and do good. Pag ikaw ay isang mananampalataya, mas maganda na gumawa ka o magtiwala ka sa Panginoon and then gawin mo kung ano yung mabuti para sa Panginoon. At anong sabi niya dito? So shalt thou dwell in the land, sabi niya, at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat, and verily, thou shalt be freed. Sa buhay Kristiyano po natin, tandaan po natin, lagi kang aasa lagi sa Panginoon. Ano man ang kakayanan mo, ano man yung gusto mo, ano man yung mga hangarin mo sa buhay, lagi kang umasa sa Diyos. At anong sabi niya? Magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Minsan ang kasiyahan ng tao, unang-una sa mga material na bagay. Amen po ba? Sino ba sa atin dito masaya pag madaming pera? Masaya ka pag madaming kang pera. Palalo pag kinsinas katapusan. Pero pag first week na, malungkot ka na naman, bye. Kasi ang pera tumatag yan. Sino sa atin, young people, masaya pag mayroong bagong cellphone? Na keypad. Ayaw niya ng keypad kasi gusto nyo touchscreen lahat. Gusto natin maging masaya tayo, pero ang sabi po ng Bible, delight thyself unto the Lord. Tandaan po natin, laging ang magpapasaya sa iyo, hindi yung mga tinatangkilik mo sa buhay, kundi ang Panginoon. Popularity, okay yun. Pag sinabi nyo, galing-galing naman ni Sir, ang galing-galing naman ni Brother Tandan mag-song lead, ang galing-galing naman ni Brother Sai umawit, walang problema doon. Pero kung ikaw mismo nasa sarili mo, ay magaling pala ako. Ibang usapan na po yan, amen? Ibang usapan na po yan. Pag sinabihan ka, ang galing-galing naman nito, praise the Lord. To God be all the glory. Amen? Kasi ang kapurihan lagi sa Panginoon. Pero listen, iba ang gusto ng mundo. Kasi ang mundo, pag siya ay nakitaan ng popularity, ang gusto niya maging sikat siya lagi. Ang gusto niya siya yung tingalain. Ang gusto niya siya yung nakikita, hindi yung ibang bagay. Kaya nga po nakakalungkot na sa buhay Kristiyano po natin, hindi nakikita kung ano yung pinakamahalaga. So, popularity in the world. Number 1, na makikita po natin, popularity is poison. Amen? Bakit poison? Kasi kung titignan po natin, popularity, sabi niya dito, perversion of truth. Bakit poison ang popularity? Unang-una, pinapalugtot niya ang katotohanan. Amen po ba? Ibig sabihin, dati, nung hindi ka pa sikat, alam mong gumawa ng tama. Alam mong maging maayos. Alam mong makinig. Pero nung naging sikat na ang maraming tao, nagiging matigas na yung ulo. Hindi na siya nagpapatuwid. Bakit? Kasi ang feeling niya, matalino na ako eh. Ang dami nang sumusunod sa akin. Ganon naman minsan ng tao eh. Ganon ang mundo. Habang tumatagal siya at habang may mga ginagawa siya sa buhay, pag nakitang sumisikat siya, nawawalan na siya sa focus na nung una, kailangan niyang sumunod, kailangan niyang gawin kung ano yung tama, pero ngayon feeling niya siya na yung laging sinusunod, feeling niya siya na yung tama lagi. But listen kapatid,
Huwag sanang maging tulad po tayo sa mga ganitong tao. Amen? Pag Kristiyano ka, laging ang tama sa buhay mo, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kasi pag once na feeling mo nagiging tama ka na at mali na ang salita ng Diyos, hindi na po yun popularity, kayabangan na po yun. So, perversion of truth. Sabi po ng Luke chapter 6 verse 26, sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay mga salita ng mga magaling maglingkod, ano sabi niya dito? Nasaan na ako? At magaling tungkol sa inyo, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang magulang sa mga bulaang propeta. Kaya talagang minsan yung mga tama ginagawang mali. Kahit nga sa buhay Kristiyano, kahit mga pastor Kaya mahirap talaga na ang pastor piling magaling din. Kasi maraming mga pastor ngayon na mas magaling pa sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, feeling nila dahil nag-aral sila, nag-aral ng maayos, talagang binigyan ng panahon ng salita ng Diyos, feeling ng marami, ay magaling kami kaysa sa pastor na yan. Amen? Ay kung yung pastor nga, feeling magaling na paano pa kaya yung mga hindi mga Kristiyano? Paano pa kaya yung mga hindi lingkod ng Diyos? But listen, yun ang mundo. Amen? Binabaluktot, maging ang katuruan ng salita ng Panginoon. Ano pa sabi niya? Not only perversion of truth. Number 2, pride of life. Okay? Yung kayabangan. Love not the world, neither the things are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, sabi niya, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ay nangasa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman at mga masasamang pita ng mata at ang kapalaluan. Listen, kapalaluan means pride of life ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya mag-ingat po tayo, kapatid. Amen? Young people, pag naging matagumpay ka balang araw, always be humble. Amen? Pag naging successful ka, huwag mong isipin na mayroon ka ng kakayanan. Ibig sabihin, maraming mga kabataan ngayon kung kailan naging sikat, mas lalong naging nakuha yung mga gusto sa buhay, yumaman, yumabang na rin. Oo. Dati, nung nag-aaral pa, sige, very supportive sa magulang, pero nung naging matagumpay na, wala nang pakialam sa magulang. Dati, nagpapayo, humihingi ng payo sa pastor. Pero ngayon, dahil numunlad na, wala nang pakialam sa pastor. Listen, young people, maraming mga ganun sa panahon po natin ngayon. Hindi ko na kailangan si pastor kasi ganito na ako. No! Pag ganun ang young people, mayabang yan. Lalo kapag wala pang narating sa buhay tapos hindi kailangan ang pastor. But listen, hindi ko po tinataas ang sarili, pero ang pastor is man of God. Nagtuturo, nagtutuwid, kasi yan ang nais ng Diyos sa buhay po natin. Pero ganun din pero kailangan mas higit din sa magulang. Kaya hindi pwede na sa buhay po natin, na tayo bilang mga mananampalataya, hindi natin nabibigyan ng halaga ang ating Panginoon. So, pride of life. Amen? Isa yan na dahilan. Kung kanina, perversion of truth. Pangalawa, pride of life. Nagiging mayabang ang isang tao dahil feeling niya sa kanyang sarili, kaya niya nang mabuhay para sa kanyang sarili. At tingnan nyo, napaka-importante sa buhay po natin na laging mag-aral, sumunod sa kung ano ang nais ng Panginoon sa buhay po natin. Sapagkat kung ang buhay mo, hindi mo nabibigyan ng panahon ng Diyos,
nakakalungkot. Ano pa? The peril or the peril of the soul. Tandaan po natin, pag peril of the soul, popularity poisons our future. Listen, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Maraming ganon sa panahon po natin ngayon. Para sa kanila, ito yung mahalaga. Para sa kanila, future ang mahalaga. But listen, kapatid, if he shall gain the whole world and lose his own soul, mapalad ang mga Kristiyano na sila pinagpala ng Panginoon, inangat ng Panginoon, blines ng Panginoon. Pero yung mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos, na maangat ang buhay, para sa kanila, yon yung pinakamatayog para sa kanila. Kayamanan, kasikatan, or kahit anong bagay dito sa mundong ito. Pero hindi nila nakikita na ang future nila alanganin. Pero tayo, wala man sa atin lahat ng bagay, wala ka mang madaming kayamanan, wala ka mang bagay or kahit anong mga bagay na meron sa'yo, pero kung meron kang Diyos, yun yung pinakamahalaga eh. Marami kang ng pera pero hindi ka naman masaya, wala din. Ewan ko ba? May bahay kang malaki pero ikaw lang naman mag-isa. Yung mansyon wala din. Kaya kapatid, listen, popularity is poison. Lason yan na pumapatay sa tao. Pag hindi natin iningatan ang ating buhay, wala, nakakalungkot para sa atin na mabuhay na hindi po kilala ang Diyos. But thank God, mananampalataya po tayo. Amen? Pero sana ingatan din po natin kasi uray no Kristiyano tayo no maminsan kaya tayo hindi po natin maiwasan. Di tayo nga maiwasan diyan balin na popular para itiado ng tao. Dahil doon hindi na natin nasasabi nga to God be all the glory. Ang kapurihan ay sa Panginoon. Amen. Isa pa, not only popular is poison, yung kanina nasabi ko kanina, popularity is pride. Ano po? Talagang kayabangan ang pagiging popularity. Pride goeth before destruction. Proverbs chapter 16 verse 18. Pride goeth before destruction, and a naughty spirit before a fall. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang mapagmataas sa nadiwa ay sa pagkabuwal. Ano sabi po ng James chapter 4? Humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Amen? Isa pa na makikita po natin, John chapter 12 verse 42 to 43. Ayaw talaga magpunig, kanina ko makinukot. Gayon man, maging sa mga pinuno ay maaaring nagsisisampalataya sa Kanya, datapwat dahil sa mga Pariseyo ay hindi nila itinahayag baka sila ay mapalaya sa sinagoga. Bakit? Sapagkat inibig nila ng higit ang kalwalhatian sa mga tao kaysa sa kalwalhatian ng Diyos. So listen, for they love the praise of men more than the praise of God. Kaya nga tignan mo, pag sikat ka, talagang madaming taong tumatangkilik sa'yo. Kaya tignan mo, ang tao pag sinabi mong magsimba, tapos sinabayan ng concert sa syudad, anong mas pipiliin? Tapos may artista pa doon.
Mas pipiliin pumunta doon kasi nandun yung artista na gustong-gusto natin eh. Tama po ba? Pero pagdating sa church, pag sinabi mo mag-church, Pastor, next time na lang, may Sunday pa naman. Minsan lang naman makita si Coco Melon, Coco Martin. Di ba? Minsan lang naman makita yung mga cash ng mga ganitong gusto ko. Eh paano pag mga Korean, yung mga nandyan na gustong-gusto natin? Di ba? Ibig sabihin, hindi balanse yung buhay natin sapagkat mas nauuna yung pagtangkilik sa mga gusto natin. Ganon din tayo minsan. Pag sinabi natin popularity is pride, mas gusto natin na tayo ang tingalain kaysa tingalain natin ang Diyos. Ano pa ang isang bagay na makikita po natin? So, for the love, the praise of men more than the praise of God. Totoo po ito, ano? Kaya sabi ko, maganda na ang pagiging popular ng isang tao maayos. Okay? So, maingay yung bata. For the love of praise of men more than the praise of God. Tandaan po natin mga kapatid na sa buhay Kristiyano, okay lang yun, di ba? Bali na sila, basta tayo, naglilingkod tayo. Okay na yan sila ang makilala, basta tayo, kilala tayo ng Panginoon. Amen? Kasi kilala nga sila na tao, pero ang tanong, kilala ba sila ng Diyos? So, mas pinagpala pa rin tayo. Kasi tayo, in the sight of God, kilala ka ng Diyos. Pero sila, hindi sila kilala. Naalala nyo doon sa rich man and Lazarus, nung namatay yung mayaman tapos yung mahirap. Yung mahirap kilala ng Diyos eh. Lazarus ang pangalan. Pero anong tawag niya doon sa mayamang tao? Rich man. Actually, kung babasahin niyo po lahat ng mga tao na mayayaman, hindi niya pinangalanan ng Panginoon. Rich man. Ibig sabihin, yung mga tao na mga mayayaman, na mga sikat, na maraming mga na sa panahon nila ay hindi po kilala ng Diyos. Pero yung mga kaibigan nila, kilala sila. Si Job, tignan nyo si Job sa Bible. Si Job, kilala siya ng marami. Mayaman siya, pero nakilala niya ang Panginoon. Pero sikat siya. Amen po ba? Until now, ipapangaral pa rin naman yung buhay ni Job. Pinakamayaman siya that time. Pero yung kayamanan niya hindi dinaan sa kasikatan. Pero nakita po natin na sa buhay ni Job, kung mababasa po natin, talagang nakilala siya, hindi dahil sa antas ng buhay, pero dahil sa kung paano niya minahal ang Diyos. So tayo, mga kapatid, ganun din, ano? Pag kilala ka ng tao, praise the Lord. Pero to God be all the glory. Amen? Pag dumating yung time na madaming nagiging malapit sa'yo, then praise the Lord. Amen? Huwag ka lang i-idolize. Kasi ang idolize ay kasalanan. Kaya tayo, pag may mga idol tayo, huwag idol, ano? Idol. Idol ko yan eh. Hindi ba natin alam na ang pag-idol ay in the Old Testament, pag merong mga ina-idolize yung mga Israelites, pinapatay ng Diyos. Kaya mahirap na meron tayong idol sa buhay. Oo. At pag kumain ka, idol, yung mga favorite natin na idol na hotdog. Yung mga idol na hotdog, yun. Pero yung idol ko yan, si brother. Hindi yun. Purihin ng Panginoon dahil sa Kanya. Ganun na lang. Amen? O maging maingat din tayo sa mga salita na binibitawan po natin.
Nung Bible student po kami, ang daming ganon. Oh, idol! Pero habang tumatagal ako sa ministry, hindi maganda na mayroong idol. Kung mayroong ka mang idol, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? So, for the love, the praise of men, more than the praise of God. Bumalik ka din. Laging kapurihan sa Panginoon. Kaya pag nakita nila na ganito ang buhay mo, ang ganda-ganda na ng buhay mo, sa biyaya lang ng Panginoon. Amen? Oy, naging maayos ka na, naging ganito ka na, naging successful ka na, sa biyaya ng Panginoon. Ang iba, siyempre matalino tayo magaling tayo sa ganyan Di ba? Popularity is pride na dapat iwasan. Number 3, popularity is pleasure. Pag sinabing pleasure, ang kasikatan ay kasiyahan para sa iba. Yung mga kumikita sa Mita, baka meron sa atin dito. Siyempre yung mga vlogger. So ibig sabihin, para dumami ang iyong kita, dapat madami ang iyong follower. Tama? Pag ikaw ba madami kang follower, masaya ka? Hindi. Masaya ka. Lalo kapag kumikita ka. Yes! Now, Pastor, against ka ba doon sa kumikita ng pera doon sa Mita? Ako balance lagi Hindi naman ako against. Kung kumita si Dandan sa pagbablog, amen. Basta huwag makalimot magbigay sa Panginoon. Pero ito yun Pag ikaw ay nagiging masaya dahil popular ka na at nai-enjoy mo na yung buhay bilang isang sikat na tao or bilang popular na tao, danger po yan. Amen? Kasi, paano pag wala nang tumitingala sa atin? Paano pag wala ka ng follower? Paano pag wala nang believe sa'yo? Paano yung ibang tao ayaw ka na? Ano yung magiging reaction yan sa'yo? Malungkot ka na. So, ibig sabihin, hindi ka na nai-enjoy. Hindi ka na masaya dahil ang nagpapasaya sa'yo, yung pleasure. Pleasure sa mundong ito. Anong sabi niya doon sa 2 Timothy? Namatay yung electric fan. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Traitors. Pag sinabing traitors, yung mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, lovers of pleasures more than lovers of God. Hello? Pag sikat ka, saan ka pupunta? Doon sa mga lugar na magpapasaya sa'yo. Yung mga tao na mga mayayaman, yung mga businessman, pag nakakuha yan, pag nakadilihensya yan ng malalaki, nasaan sila? Nandun sila sa kumukuti-kutitap. Nagpapasaya sila doon. Nandun sila nagpapakasasa. Pero pagdating sa Panginoon, wala silang oras pagdating sa bagay na yan. Pero pagdating sa kaligayahan para sa sarili, doon meron silang panahon. Kaya nga kapatid, ang buhay ng isang mananampalataya, ibabalansin mo, ano ba yung magpapasaya talaga sa akin? Ano ba yung magbibigay ng pleasure para sa akin? Pleasure ba sa mundong ito o yung pleasure na manggagaling sa Panginoon? Siyempre, pagdating sa Panginoon, yung pleasure na yan, ito yung paglilingkod mo sa Diyos. Masaya ka dahil umaawit ka, amen? Masaya ka dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Pero sa mundo, ang magpapasaya sa'yo, barkada, pera, and then, etc. na pwede magpapasaya sa atin. Popularity is pleasure. Number 1, lovers of self. 2
2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Perilous times, yun yung napag-aralan natin nung last week. Ano? For men, listen, lovers of their own selves. Sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa sanilang sarili. Covetous, maibigin sa salapi, boasters, pride, blasphemers, ano po, blasphemy. Alam yung blasphemy? Yung ginagamit ang pangalan ng Panginoon sa walang katuturan. Kaya iwasan nyo na po, pag nabigla ka na bigla, Diyos ko po. Ganon. Mga Amerikano mahilig sa Jesus Christ. Ganon. Hindi ganon, hindi siya maganda. Ano? O disobedience to parents. Napag-aralan po natin yan. Hindi masunurin sa magulang. Unthankful. Hindi mapagpasalamat sa mga biyaya. Ano pa? Unholy. Hindi nabubuhay sa kabanalan. Pag sinabing kabanalan, wala talaga. Gusto niya lagi gumawa ng mali. Lovers of sin. Not lovers of self. Ano? Means lovers of sin. Lovers of pleasure, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Pag the lust of the flesh, this relates to physical appetites and sensual, ano yung favorite natin? Cravings. Diba? Pag lust of the flesh, kung ano yung gusto ng laman, ini-enjoy mo yung gusto mo. Para sa akin, ano? Kaya problema ko magpapayat eh, kasi cravings eh. Matakaw, mahilig kumain, mahilig sa mga bagay. Hindi wala problema kung gusto mo kumain ng kumain. Lalo na kapag si Shireen ay gustong magpataba, walang problema doon. Pero pag ako, tapos ganito ang katawan ko, tapos narawat akpay lang, awanin. Lust of the flesh, kung ano yung gusto ng laman, gustong gawin. Lust of the eyes, this relates to greed, covetousness, and the cravings of material possessions or physical beauty. Oh, listen. Okay? Cravings of material possession, gusto mo angkinin yung hindi sa'yo. Sana maging akin yun. Ganon. Ano pa? Physical beauty, boys. Pag yung mga mata natin, pag nakakita pa naman ng... di ba? Yung mga cellphone natin, pag nag-i-scroll tayo, tapos makakita ka ng... Ano yung kanta ngayon? Makakita ka ng mga 60 man lang, tapos taas mo na, tapos balik ulit. Tapos, taas na balik-balikan ulit. Kasi, lust of the eyes. Ano pa? Yung makikita pag lust of the eyes, Shopee. Pag wala ka ng pera, ano ka eh? Di ba? Kahit wala ka ng pera, ako nga, pinapractice ko na rin yung pag wala akong pera, mag-add to cart na lang ako eh. At least feeling ko nag-set. Pero talagang hindi. The pride of life, napag-aralan po natin. Then, lovers of sight, appearance. Ano po? For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Amen? Kaya ingatan po natin yung ating mga mata. Baka yung mga mata natin maging sanhi ng kasalanan. And then, last is popularity, is pressure. Nakaka-pressure ang popularity.
magandang sumikat sa social media, pero dalawa yan. May mga tao na ang comment sa'yo hindi maganda. Wala, pakitang tao lang yan. Di ba? Parang ngayon. Sige. Sa panahon natin, dalawa lang ang sikat na tao ngayon eh. Bongbong Marcos tapos Sara Duterte. Mga parehong bad comments, mga parehong good comments yung iba. Eh yung pagiging presidente pa nga lang na kahit sa social media binabanatan, di ba? Popularity is pressure. Akala natin maganda pero nakaka-pressure yan. Lalo na kapag ang sinasabi ng mga tao sa'yo, hindi maganda. Ay, awanday ta, amok-day ta. O, di ba? Stress, discouragement, low self-esteem. May stress ka. Madati mabasa nga negative comments, nasakit na ako mo, madiscourage ka. Aramid lang nga runti ka mga lakon, madipay lang kita da. Low self-esteem. Tingin mo sa sarili mo, mababang tao ka. Ganon. Kapag naghahangad tayo ng popularity, wag na, kapatid. Mas maganda na ang pagiging popular mo hindi sa tao kundi sa Panginoon. Amen? At least sa Panginoon, lahat ng ginagawa mo, pasok. The danger of worldly popularity, it blinds us the truth. Binubulag tayo sa katotohanan. The God of this world blind the minds of the unbelievers. Amen? It causes spiritual idolatry. Friendship with the world is enmity against God or with God. Ibig sabihin, pag causes spiritual adultery, alam niyo yung adultery? Yung spiritual adultery, halimbawa ako, Kristiyano ka, pero mas gusto kong mabuhay sa mundo, that is spiritual adultery. Is enmity to God. Kaaway ng Diyos. And then, it promotes hypocrisy. Okay? Pag sinabing pinopromote niya yung pagiging hypocrisy, we must satisfy the audience rather than having the pure heart before God. Mas gusto natin pasiyahin ng tao kaysa yung sa Panginoon. Kaysa magkaroon ng puso. Pure hearts to God. Kaya mahirap talaga pag magiging popular tayo. Amen? Sa mundong ito. Be careful, Christian. Maging simple ang pinakamaganda. So, ang part 2 po natin, popularity in the Lord. Tayo po tumayong lahat at tayo po ay manalangin. Brother Dan, paki-close mo yung prayer natin. Amen. Okay, so salamat po umulit sa bawat isa. Salita ni Pastor. Okay, so ayaw mag-connect talaga ng baka sa'yo. Okay, so dahil wala tayong mga connection ngayon, Brother Dan, may tubok tayo dyan.
Ayaw ng wife, ayaw niya eh. Makasanay ka nito. Sige, paawit ka ng isa nun. Sige, awit po tayo ng isa. Ayaw talaga. Ayaw niya mag-connect. Buksan po natin sa song number 47. Sa 46 yung ibata. First stanza, now sing. I was once a sinner, but I begged pardon to receive from the Lord. It was freely given, and I found that He always gave His word. There is a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. In the white robe, and you'll sing the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. In the white robe, and you'll sing the story. A sinner has come home. I was ugly kneeling at the cross, feeling that the mercy flow. When the heavy opened, and I saw that my name was written down. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. In the white robe, and you'll sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. In the angels, then you sing the story. A sinner has come home. Wait lang, parang di tayo natatawag sa chorus ha. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. Wait lang, paano may chorus dyan? Walang chorus, walang katuloy. Putol yung chorus yan. Okay, isa pa. Yung kapalit, yung katabi. Yung ano po. Akin ang talita. Akin ang Buksan po natin sa
Ang puso ko ay masaya. Okay? Ready now? Say, ang puso ko ay masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko ay masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kung kainin ang pampaskan ng mga tanawin, at Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umibig. Kaya ng buhay, pagbilala ko si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Ako'y ligtas at alam ko yan. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Sala ko'y kanyang tinubos. Buhay ko'y binago niya. Purihin siya. Ang puso ko ay masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko ay masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kung kainin ang pagmasdan ng mga tanawin, bakit sa pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Aming sa Diyos ay umiibig. Yan tayo po ito may manalangin. Kaya po bahala na muna sa gawin mo ginagawa mo sa balances. Amen. Hindi po tayo nakatayo. Iwakan po natin ang ating mga Biblia. Iwakan po natin ang ating kanang kamay. I pledge allegiance to the Bible. Ready, I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make a lamp unto my feet, and a light unto my path. And I will hide His word in my heart, that I may not sin against God. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands, one Savior, crucified, risen, and coming again with life and liberty for all who believe. Okay, thank you. Ngayon lang bumana. Kung kailan na ayaw, hindi na ako nag-open. Okay, so salamat po sa bawat isa, mga bata, mga juniors,
makinig kayo, dyan lang kayo. Okay, so tayo po'y nagakot na po sa ating mga announcement at habang ibinibigay mo yung ating mga ay malapit na po yung ating pong World Mission Anniversary at ilang buwan na lamang po ang natitira at pag-pray po natin na sana ay maging successful po yung ating pong mission anniversary. At maliban po dyan ay ang ating pong young people ano po, yung Youth Congress, malapit na rin po ang ating Youth Congress. Ipag-pray po natin sapagkat mas mauuna ang Youth Congress kaysa po sa mas mauuna ang Youth Congress bago ang ating pong anniversary. So, ang Youth Congress po natin, mag-i-start siya ng Wednesday afternoon. And then, matatapos siya ng Friday morning or half day ng Friday. And then, kinabukasan is yung ating pong anniversary na. So, hindi ko po alam paano natin gagawin yon. Medyo ano tayo sa oras, hindi naman nagbago po yung pastor ng Geo na akala ko magbabago siya ng date. So, kasi yun ang sinusundan po natin. Kaya please pray for the preparation of our mission conference. At marami po tayong kailangan. Okay, so pag-pray po natin. Meron na po tayong tema. Hinahanda ko pa lang kung ano yung magiging background ng tema natin. Pero ang tema po natin ay be faithful and fruitful yung ating pong tema. Kinakailangan natin na maging mabuti na sa araw na sa taon na ito, amen, 2026. At kahapon, nag-soul winning po ako, talagang morning and afternoon. Kasama po yung aking partner. Talagang madami kaming napuntahan. So, meron tayong mga prospect of Bible studies. Ang isa doon ay Big Bible Study. So, praying na magkaroon tayo ng 6 to 8 kung Bible study sa Saturday. At pag-pray po natin, Children Ministry, meron po tayong doon lang din sa napuntahan ko kanina, ay kahapon, ay marami sila. Kaya ipag-pray po natin. Part po siya ng San Joaquin. Amen? Okay, so na-excite ako kahapon eh. Kaya talagang blessed na blessed ako. Kaya yun, sige, tayo po ay magbibigay. After giving, tayo po ay pumunta na po yung choir at tayo po mawit. Where is Jalen? Stephanie yan dyan. Si Stephanie, dito kayo sa loob. Dito kayo sa loob. Okay, so tayo po ay tumayong lahat. Richard Joe, pakipag-pray po yung ating giving. Salamat po sa mabiyay yung congrats sa inyong faithfulness. Hindi po ang bawat nagbibigay. Ang mga maliit, patuloy na pagkarain. Sa iyong pagkakabigay po. Thank you so much. At ito ang pagkakain sa mga Amen. Okay, so sige po, habang nililibot na po ni Brother Dan. At kumanda na po ang mga choir.
Sa anniversary, Kunin mo na, pinagawa nito. oo, madami. Sa anniversary, dapat lahat pala umawi. Ayan ko siya. Ayan ko siya na. Ayan ko na siya. Sing na kayo. Wait lang po ah. Millions are still dying in their sin and in their pride, knowing not the love of God that Christ forgave us died. Lost in darkness and the days of death and misery, who is all to tell the hope that Christ is set free? Who will stand together as His witnesses? Who will show His saving grace? Who will tell the love of the Lord above? Who will bring the tidings to our land? Jesus Christ, light comes, the beacon of hope, grace and love, shine blazing bright in the night, bringing every soul unto the light. We stand to preach the cross, pointing to the lost, and proclaim that Christ made the lost. Till the Savior said, "My child will die." We are striving together for the pain of the gospel. Bringing out the word of Christ has come to seek and die, knowing that the only way, no matter how they try, who will tell His praises loud, indeed the Lord's command. Preach the gospel, spread the hope to every tribe and land. Who will stand together as His witnesses? He will show His saving grace. We will tell the love of the Lord above. We will bring God's tidings to our land. Jesus is where the light comes, the beacon of hope, grace and love, shining blazing bright in the night, bringing every soul unto the light. We stand to preach the cross, pointing to the lost, and proclaim that Christ paid the cost. Shining blazing bright in the night, bringing every soul unto the light. We stand to preach the cross, reaching on the lost, and proclaim that Christ paid the cost. Still the Savior says,
Galing. Okay, so salamat Juan. At sa ating anniversary po ay ang kakantahin po natin, hindi na po, nagbago na po tayo ng tema, hindi na po run the race, kundi yun po, be faithful and fruitful in fulfilling the word of God. Amen? So tatlong F po yun. Faithfulness, fruitfulness, and then fulfillment. So, ang ating pong kakantahin ay I am blessed to be a Baptist church. Amen? At siguro magpa-practice kami nila Sir Daniel together with Brother Sai. At kung meron po tayong isa pa, brother dito kasama. At ang kakantahin po natin ay yung pinasa ko ay stand. Tama ba? Yung title po ng ating kakantahin, worth po yun sa anniversary. So, pakipractice na po natin. I'm so blessed to be a Baptist church. O tama ba yun? Para hindi na po tayo maghanap pa ng iba. So, blessed member of a Baptist church. Amen? So, yun po yung ating kakantahin sa anniversary po natin. Kaya maganda-handa na po tayo. Okay, so tayo po hindi na po magpapakatagal. In few minutes, matatapos po tayo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi pa naman mainit, okay? Pero pag mainit-init na, saka tayo magbabago ng ating oras. Okay, young people na nasa labas, please come inside. Pumasok po kayo. At tayo po'y mag-uumpisa na. Sino ba yung mga nandyan? Young people. Si Jalen, tapos si Pane. Pamasok na po kayo dito. Okay, so tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At Psalms 37 verse 1 and 4. Psalms 37 verse 1 and 4. Sabi niya dito, friend not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like a grass and wither as the green herbs. Verse 3, trust in the Lord and do good, so shall you dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. So, ibig sabihin, kanina napag-aralan po natin, popularity in the world. Ano po? So, sa umaga pong ito, ang nais ko po na pag-aralan po natin ay patungkol naman po sa popularity in the Lord. Ano po? At mas maganda na maging popular po tayo sa mata ng Panginoon kaysa dito sa mundong ito. Sapagkat sa buhay po natin, ay maraming mga tao na hindi po naiintindihan kung ano talaga yung mahalaga pagdating sa harapan ng Diyos. Amen? Gustong maging sikat, gusto na gawin kung ano yung gusto sa buhay, gusto nila na sila yung tingalain, gusto nila na sila yung makita. But listen, Christian, nakakalungkot lamang po na sa buhay po natin, mas angat ang kasikatan dito sa mundo kaysa sa kasikatan sa Panginoon. Amen? So popularity in the Lord. Let not mercy the truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. Sabi niya, so shalt thou find favor and good understanding the sight of God and man. Sa gayon, makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos. So tayo po mga kapatid, napakahalaga na
ang isang Kristiyano na bubuhay lamang sa Panginoon. Amen? Na ang nakikita ng ang nakikita ng Diyos, ikaw. Amen po ba? Ang nakikita ng Panginoon, gaano ka kaayos sa harapan ng Diyos. Yung buhay ni Job, sabi ko nga, sikat sa harapan ng Panginoon. Yung buhay ni Noah, sikat sa Panginoon. Ibig sabihin, tayo, ganun din dapat. Ibig sabihin, kilala ka ng Panginoon na dahil ikaw ay naglilingkod ng tama at maayos sa Diyos. Proverbs 22 verse 1, the good name is rather to be chosen than great riches. Amen? And loving favor rather than silver and gold. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin. Kaya hindi ako nung una, nagda-doubt ako sa pangalan ko John Mark. Alam niyo kung bakit? Ang John Mark kasi sa Bible, kung mababasa niyo sa Acts, nag-quit sa ministry. Umalis. Kasi si John Mark, partner siya ni Paul, kasama ni Barnabas. Pero dumating yung time na si John Mark umalis sa gawain, naglingkod sa mundo dahil nakita niya yung hirap ng paglilingkod sa Panginoon. Pero natuwa ako kasi bumalik siya sa paglilingkod. Ang mahirap nga lang doon, nung bumabalik siya kay Pablo, hindi na siya tinanggap ni Pablo. Kasi nag-aalanganin, baka pag sinama ko nito, mag-quit ulit. A good name is rather to be chosen than great riches. And loving favor rather than silver and gold. And mark them, sabi po ng Bible, yung mga tao na makikita mo na maayos ang buhay, yung mga tao na Kristiyano na nakikita mo na okay yung kanilang paglilingkod. As a Christian, ganun din po tayo dapat. Amen? Hindi ka sikat dahil kung sino ka, pero sa mata ng Panginoon, popular ka kasi nakikita yung paglilingkod mo sa Panginoon. Mas maganda na pag-usapan ka nila, ay kastoy ni Kabsat, nakita piman, manipod, idi namamuan na ni Apo Diyos, kat mayati pa nagsimbanan, kanayon nga Domingo agsimsimba. Ganon yung nakikita ng marami pag ikaw ay tamang naglilingkod sa Panginoon. A good name is rather than to be chosen than great riches. Amen? Maganda na kilalanin ka dahil naglilingkod ka sa Panginoon kaysa naglilingkod ka sa mundo. Blessing to God. Number 1, kanina, popularity is pleasure. Ngayon, blessing or popularity in the Lord, number 1, blessing to God. 1 Thessalonians chapter 2 verse 4, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak not as pleasing of men, but God, which trieth our heart. Amen? Kundi kung paanong kami ay minerapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo at gayon naming sinasalita. Hindi gaya na nagbibigay lugod sa mga tao, kundi Diyos na sumusubok ng aming mga puso. As a Christian, dapat wala tayong pakialam sa kasigatan. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon para makita ng mga tao, Kristiyano yan, banal yan. Sa iba, pwedeng makita nila. Yung iba nga, nagpipray. Meron pa nga nagpipray sa daan para lang may pakita na devoto sila. Pero tayo as a Christian, kahit nasaan kang sulok ng lugar mo,
Kung totoo ang puso mo na naglilingkod sa Panginoon, nagbibigay ka ng kapurihan sa Panginoon, nagbibigay ka ng nakakapagbigay ka ng kasiyahan sa Panginoon. Blessing to God. Amen? Not as blessing of men, but God. Yung bang nagbibigay lugod, yung ginagawa mo, lahat ng bagay para sa Panginoon. Amen? Alam nyo, masaya ako kasi yung ating prayer meeting nadadagdagan na eh. Nung ang prayer meeting pa lang Friday, natatawa ko ang prayer meeting namin pag Friday. Tatlo minsan dalawa. Tapos minsan dahil mga college yung mga umaattend, minsan kami lang tatlo lang din, kami lang dito sa bahay. Pero sige lang, hanggang sa, sabi ko Saturday, kasi mas marami ang Sabado eh. Tapos pagkatapos nun, practice. And thank the Lord. Amen. Before practice, prayer meeting muna. Mas maganda na ang buhay ng Kristiyano nasa loob ng gawain. Amen? Na naglilingkod sa Panginoon. Di bali nang sabihin nila, ang dami nyo namang oras sa paglilingkod sa Panginoon. Isa naman sa sarili. At balang araw, we are praying na sana magkaroon tayo ng gospel hour. What I mean, afternoon service na dapat lang ay para sa Panginoon. Amen? Kasi, yun naman dapat eh. Ibinigay mo na nga ang Lunes mo hanggang Sabado para sa Panginoon. Huwag mo nang kunin ang Linggo kasi para sa Panginoon yan. Tandaan po natin, mas maganda na naglilingkod ka sa Diyos at mas lalo kang i-bless ng Panginoon. But as we allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak not as blessing of men, but God which trieth our heart. Kahit hindi tayo sumikat, basta sa mata ng Panginoon, sikat ka, nabibigyan mo ng lugod. By Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Akalain mo yon si Enoch? Kilala niyo si Enoch sa Bible? Yung kauna-unahang tao na na-rapture, na hindi man lang nakita kung nasaan, pero bigla na lang siyang nawala. Why? Kasi ang sabi ng Panginoon, that he pleased God. Amen? Pero wag niyong baka mali ang interpretasyon niyo. Ayaw kong ma-please ang Panginoon, baka ma-rapture ako agad. Hindi po ganon. Ang ibig kong sabihin, si Enoch hindi niya naranasan ang kamatayan dahil nakita ng Diyos na si Enoch, nung nabubuhay pa siya, naglilingkod siya ng tama. Amen? Gusto mo na dumating yung time na mawala ka dito sa mundong ito, na meron kang kasiyahan, maglingkod ka ng tama sa Panginoon. Walk with God, lumakad ka ng tama sa Panginoon. Colossians 2 verse 6-7, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Makipagnaka kini Apo Diyos. Amen. Yun ang ibig kong sabihin. Isang once nga naisalakan ka, naamuam nga sigakad namati ka kini Apo Diyos, first na dapat gawin mo, lumakad ka para sa Panginoon. Rooted and built up in Him. Amen? Na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay na inyong pananampalataya gaya ng nagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kaya tingnan mo, listen.
pag ang isang puno madaming ugat, mahirap matumba yan. Ano ba yung puno na mahirap matumba? Mabuwal, pati yung ugat. Pansinin nyo yung nyog. Minsan yung nyog, mahirap ibuwal. Kasi madaming ugat. Yung kawayan, sumusunod lang yan sa hangin. Ang Kristiyano, pag maugat na yan sa buhay Kristiyano niya, kahit anong bagyo na dumating sa buhay, kaya niyong lampasan. Walk, work to God. But whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen? Kasi pag ginagawa mo yan dahil lang sa tao, magre-reklamo ka lang eh. Yamotin ka na, hindak na ibabaon ni Pasko. Yamotin ka na, hindak na ibabaon ni Kwa. Pero pag ginagawa mo yan para sa Panginoon, masaya ka eh. Kasi ginagawa mo yan dahil sa Diyos. Amen? And whatsoever you do, gawin mo nang galing heartily. Amen? At hindi sa tao, kundi para sa Panginoon. Knowing, pag ginagawa mo yan, knowing of the Lord, you shall receive the reward. Naniniwala ba kayo na kapag sumusunod ka sa Diyos, pinagpapala ka? Amen. Pastor, ang tagal-tagal ko nang ginagawa ito, bakit hindi pa ako pinagpapala ng Panginoon? No? Wait lang, maghintay ka lang kasi. Merong perfect timing dyan. Amen? Baka merong tamang panahon para i-bless ka ng Panginoon. Pero ngayon, maghintay ka lang. Baka pag ibagsak sa'yo ng Diyos yung blessing, hindi mo kaya, wala rin. Sayang. Worthy to God. Colossians 1:10, that ye might walk, what? Worthy of the Lord, and to all blessing, being fruitful in good work, and increasing in the knowledge of God. Dapat maging karapat dapat tayo sa Panginoon, that ye might walk worthy of the Lord. Number 2, proclaiming God's word. Pag sinabing proclaiming, siyempre, pinag-uusapan po natin dito kung paano natin ipahayag ang salita ng Panginoon. Preach the word. Listen. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Kaya kapatid, huwag kang magalit sa pastor mo kapag ikaw ay nire-rebuke ng pastor mo. Amen po ba? Young people, pag pinagalitan ka ng pastor mo, huwag kang magalit sa pastor mo. Bagkus magpasalamat ka. Rebuke, uso po yan. Listen, kapatid, pag ang isang church hindi ka nakakarinig ng masasakit na salita, hindi ka itinutuwid ng church na yan. Why? Kasi ang gusto ko lang ng ma-praise ako. Pero yung magalit, yung masaktan ka, kailangan natin po yan. Amen? Amen po ba? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, that believeth for the Jew first and also to the Greek. Kaya huwag tayong mahiya sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Young people, huwag kang mahiya na magdala ng Bible mo pag pumupunta ng church. You are able. Dapat sa paglilingkod mo sa Panginoon, kaya mo. Amen? Kaya mo. Dati, minsan kasi inuunahan natin, ay, parang ang hirap naman. No! Walang hindi kaya sa gawain ng Diyos. Amen? You are available. And Jesus said unto them, come ye after me, and I will make you become a fishers of men. Sabi niya, nung nakita niya yung mga alagad niya, nakita niya sila,
diyan kalkalap ngay ti sida. Kunan niya po Diyos, kunan ni Jesus Christ, umay ka, sumurot ka kanya, aramidag si ka nga managkalap iti tao. Ano pa? And straightway they pursued their nets and followed him. E din baga niya po Diyos, sumurot kayo kanyak, imbati da dyan nets dan, simurot na kanya po Diyos. You are, what? Accepted. Siyempre, katanggap-tanggap ka. Mahirap na naglilingkod ka, pero yung puso mo malayo sa Diyos. Amen? Kaya pag naglilingkod ka para sa Panginoon, pure na gusto mo maglingkod sa Diyos. Kasi pag hindi puro yan, gagawin mo lang yan dahil napipilitan ka. Mahirap kaya yon pag pilit lang lahat. Pag pilit lang, hindi ka masaya. Pero pag willing ka, at katanggap-tanggap yung ginagawa mo para sa Panginoon, masaya ka, masaya ang Diyos. Accountable to God. Romans chapter 12, 14, verse 12. So then every one of us shall give you account of himself to God. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay nagbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. Kaya nga meron kang accountable, it means pananagutan. Amen po ba? Sa magulang mo, sa mga kapatid mo, pag hindi yan ligtas, pero ligtas ka sa loob ng pamilya mo, pananagutan mo yan sa Panginoon. Barkada mo, kaibigan mo, pag hindi ligtas yan, pananagutan mo yan sa Panginoon. Number 3, prioritizing God in your life. Unang-una dyan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Make God first in your life. But seek ye first. Amen? Make God first. Gawin mong una lagi ang Diyos sa buhay mo. Pangalawa, na makikita po natin, yung napag-aralan po natin, don't let thy first love. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Huwag mong iwanan ang iyong unang pag-ibig sa Panginoon. Nung bago kang ligtas, excited ka. Pero bakit ngayon parang tinatamad ka na? Dati gusto mong umawit, pero ngayon parang ayaw mo na. Pero hindi dapat. Amen? Always excited. Ano pa? Do the best for God. Colossians chapter 3 verse 17, in whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, by giving thanks to God and the Father by Him. Amen? Kung ano man ang ginagawa mo sa salita o sa gawa, gawin mong lahat sa pangalan ng Panginoon. Di ba? Sa school nga lang, ayaw natin na basta gawin mo lang kung ano yung gusto mong gawin. Gusto mo maganda. So, ibig sabihin, pag gumawa ka para sa Diyos at alam mo para sa Panginoon yan, gawin mo kung ano yung pinaka-the best para sa Diyos. And then last, presenting God's faithfulness. Na dapat bilang mga mananampalataya, laging nakikita sa iyo ang katapatan ng Diyos. Mahirap sabihin, alam mo, blessed na blessed ako. Pero yung style mo lang para kang kawawa. Hindi. Presenting God's faithfulness. Unang-una dyan, Lamentation 3 verse 20 to 23. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen po ba? Sa araw-araw na nabubuhay ka, dakila ang Diyos sa buhay mo. God is great. Amen? Great is the Lord and greatly to be praised. Katere, great is the Lord and greatly to be praised. And Psalms 48 pala yun. So, great is the Lord and greatly to be praised. Number 2,
God is good, for the Lord is good. His mercy and everlasting, and His truth endureth for all, what? Generation. Kaya pag ang isang magulang naglilingkod yan ng tapat sa Panginoon, maging sa mga anak at kaapo-apo-apuhan niya, matapat ang Diyos. Amen? For all generation. Kaya pinagpapala po ang ating pong buhay, it is because sa atin din, paano tayo maging matapat sa Panginoon. And then, number 3, last, I think this is the last. God is gracious. Amen? 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And He said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kaya kapatid, kung sasabihin mo na ang naibagam nga iti parabor ni Apo Diyos ket agkurkurang haan, wala pong katapusan ang biyaya ng Panginoon. Lahat yan, sasapat yan. Amen? Amazing grace. How sweet the sound. Amen? Kaya, maglingkod lang tayo ng maglingkod sa Panginoon. Kasi iti panagserbi tayo kini Apo Dios, di parabor na awan patinggana dayta. Bida kang baybayan ni Apo Dios. Kanayon da kang kitkitaan bendisyunan. Iso nga tibiyag tayo kakabsat, ito'y lubong. Kaya talagang unique. Basta di tayong makalipat iti panagserbi tayo. Jay, makaring kapay lang ti agsapa dakkel nga parabor diayon. Amen? Nga awan ti rason nga agsadot-sadot tayo nga agserbi ini Apo Dios. Inggan na lumakay tayo, bumakat tayo, agserserbi tayo. Amen? Iso nga kakabsat, auntie, kakabsat, itibiyag tayo. Dapat kinapo Diyos lang dahil kami. Kaya tayo mati popularity ni Apo Diyosan. Kasi no makikita da ka isipan nagserve kanya na iso na mismo timang third iti reward para kita. Ang popularity sa mundo, temporary lang po yan. At pang dito lang po yan sa mundo na yan. Ang kasikatan, no bumakat ka, lumakay ka, lumaus ka. Pero ang kasikatan sa Panginoon, habang tumatanda ka sa Diyos, para kang ginto na nagiging puro. Amen? Ang ministry, the more na tumatagal ka at nakikita yung pagiging faithfulness mo sa Panginoon, mas lalo kang i-bless ng Diyos. Lalo kang ipopromote ng Panginoon. Sa mundo, sabi ko nga, wala yan. Wala yan. Bless ka dito sa mundo ng Panginoon, gawin mo kung ano yung nararapat din. Pero ang mapapurihan lagi ang Diyos sa mundo. Tayo po tumayong lahat. At salamat sa Panginoon na tayo po ay binigyan ng buhay para maglingkod. At ang kasikatan sa mundo ay hindi po makakatulong sa atin, sa ating buhay Kristiyano. Sige, tayo po ay manalangin. Manalangin ka sa pinakaupuan mo ngayon, kapatid. Alam ko, nauunawaan mo ang ibig kong sabihin. Nakikita mo kung ano yung kailangan at kung ano yung dapat gawin, Panginoon, mga kapatid. But Lord, sa araw na ito, tulungan niyo po ang mga kapatiran. Dalangin po namin na sa kanilang mga plano at desisyon, maging sa kasikatan, kapurihan,
ay hindi po galing sa mundo, kundi nagagawa po namin ito or ginagawa po namin ito para sa inyo. Lord, tulungan niyo po, Ama, na sa umaga pong ito sa amin pong napag-aralan ngayon. Tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami, i-lead niyo po ang aming buhay. Alam po namin na malaki ang aming kakulangan. Kaya, Ama, salamat sa mga sakripisyo ng iyong mga anak. Salamat sa kanilang mga gawa na kahit gawin sa personal na buhay, pero inuuna ka pa rin. Kaya, Ama, sa umaga pong ito, salamat po. Paunawa niyo po sa amin lalo na kailangan po namin na maglingkod ng tapat para po sa inyo. Kaya, Lord, tulungan niyo po ang mga trabaho ng bawat isa, sa pag-aaral, sa kanilang mga exams na nalalapit. Bigyan niyo po ang mga estudyante ng wisdom, knowledge na magamit po nila. Hindi lamang po sa personal, kundi magamit din sa paglilingkod. Maging ang mga anak mo na mga nagtatrabaho. Tulungan niyo po, Ama, sa kanilang mga trabaho, hindi po sila ma-stress, kundi bigyan niyo po sila ng kapahingahan, Panginoon. Sa mga nanay, sa mga seniors na nandito, Panginoon, mga tatay, dalangin ko po, patuloy niyo po silang palakasin, physically and even spiritually. Sa mga wala po ngayon ng mga kapatiran, hindi po namin alam kung ano po ang kanilang mga dahilan. Dalangin ko po, natulungan niyo po sila na sa mga susunod ay magkaroon po sila ng oras sa inyo. At sa mga nanlalamig naman ng mga kapatiran, help them, O God. Ipakita niyo, Panginoon, na kung sila talaga ay ligtas, ay makita nila ang kahalagahan ng paglilingkod. Salamat po ng marami. At sa araw na ito, sa aming pagtatapos, tulungan niyo po kami na magawa po namin ito ulit sa buong linggo na naman na kami po ay naglilingkod sa inyo. Muli, binabalik po namin lahat ng papurihan, pasasalamat sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Okay, so salamat po.